Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat po ng bumubuo ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po akong Luisa. Sa ngayon po ay 39 na anyos na ako. Pero ang kwentong ibabahagi ko po ay noong 14 na anyos pa lamang ako. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa probinsya. 6 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Si tatay ay dating nagtatrabaho sa pabrika, ngunit nang magkaroon ng tanggalan, isa siya sa mga hindi pinalad. Simula noon, araw-araw na lang siyang nag-iikot sa bayan at sa mga kabahayan, nag-aalok ng pag-aayos ng sirang sapatos at bag, tatahiin, didikitan o kahit anong remedyo basta may kita. Si nanay naman, kahit manipis ang katawan sa sobrang kapayatan, pinipilit magluto ng kakanin na kanyang inilalako maghapon. Bitbit ang isang lumang bilao habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw para lamang makatulong sa gastusin sa bahay. Pero Miss Terry, kahit anong kayod nilang dalawa, hindi pa rin sapat. Isang beses, 3 araw na kaming hindi nakakakain ng maayos. Ang tanging laman ng tiyan namin ay ilang hibla ng talbos ng kamote at tubig lang mula sa balon. Gabi na noon at ako'y nakahiga, pilit iniipit ang gutom na lumalamon sa aking sikmura. Doon ko narinig ang usapan ni nanay at tatay sa labas ng bahay. Dado, paano kung subukan ko sa Maynila? Mahinang boses ni nanay na may bahid ng takot at lungkot. Maraming naghahanap ng katulong roon. Kahit anong trabaho, basta may kita para sa mga bata. Hindi maaari, Clara. Ako ang dapat lumuwas. Ako ang padre de pamilya. Ako ang dapat magtrabaho at hindi ikaw. Pero mas maraming naghahanap ng kasambahay doon. Siguradong mabilis lang akong matatanggap. Pero paano ang mga bata? Ikaw ang dapat nagagabay sa kanila, lalo na't maliliit pa sila. Mas kailangan kanila. At ako, mas kaya kong mabuhay ng mag-isa roon. At ayokong mapalayo sa iyo ang mga anak natin. Miss Terry, hindi na ako nakinig pa sa kasunod na usapan nila. Pinikit ko ang aking mga mata, pero hindi ko magawang makatulog. Ramdam ko ang lungkot na bumalot sa akin at ang takot na baka magising na lang ako isang araw at isa sa kanila ay wala na. Hindi ko matanggap ang ideya na lalaki kaming kulang sila. Kinabukasan, habang naglalakad ako papasok ng eskwela, may napansin akong 2 bata sa gilid ng kalsada. Ang isa ay may hawak na baso at inilalapit ito sa mga tao, habang ang isa naman ay nangangalabit. Hawak ang tiyan niya na parang nagugutom. Minsan, nilalampasan lang sila ng mga tao, pero may mga ilan din na nag-aabot ng barya at iba pa nga ay pagkain. Doon ako nakaisip ng ideya. Paano kung gayahin ko sila? Kung makakalimos ako ng sapat, matutulungan ko sina nanay at tatay. Hindi na nila kailangang maghiwalay para kumita ng pera. Mas mabuti nang gawin ko ito kaysa umupo sa klase nang walang laman ang sikmura. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Nilakad ko ang halos 3 kilometro patungo sa palengke. Bitbit ang kaunting pag-asa
na baka may magbigay ng kanin o kahit tira-tira mula sa mga kainan. Maswerte kung may magbigay din sa akin ng barya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero naghintay ako sa isang sulok. Pinag-aaralan ang ginagawa ng ibang pulubi. Sa una, inaamin ko na nahihiya talaga akong lumapit. Pero nang maramdaman kong mas malakas ang gutom kaysa sa hiya, sinubukan ko. Pero hindi pala ganong kadali, Mystery. Madaming lumalampas lang na parang wala akong muka. May ilan pang umiirap o umiiling. Ang iba mukhang natatakot o kaya naman ay naiinis sa presensya ko. Ilang oras akong nagpalakad-lakad pero kakaunti lang ang nag-aabot sa akin. Piso, 10 piso, 2 piso. Minsan, meron namang mga nagbibigay ng 2 pirasong pandesal, 1 basong tubig o tira-tirang soft drinks. Pero hindi sapat eh. Wala naman akong ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy lang ang panlilimos. Umaasa ako na isang araw, baka sakaling may mabuting loob na magbigay ng higit pa sa barya. Isang araw habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, tinatanggap ang malamig na tingin ng mga dumadaan. May lumapit sa akin na isa ring batang lalaki. Marungis ang kanyang muka. Yung damit niya, madumi rin at may butas-butas na. Parang mas matanda lang siya ng kaunti sa akin. Marahil nasa 15 anyos na siya. Baguhan ka rito, no? Tanong niya sa akin at naupo ito sa tabi ko. Hindi agad ako sumagot. Hindi pa ako sanay makipag-usap sa kapwa ko pulubi. Oo, bago lang ako. Luisa yung pangalan ko. Ikaw? Renz yung pangalan ko. Ngumiti siya ng bahagya. Kita ang kanyang ngipin na may bakas ng pagkabulok. Sabi ko na nga ba, bago ka lang rito. Matagal na ako sa pwestong to. Ngayon lang kita nakita. Nanatili naman akong tahimik. Hindi ko inaasahan na kakausapin ako ng isang taong tulad ko. Akala ko nga nung una, papaalisin niya ako sa pwesto. Nga pala, may nauuwian ka pa ba? Oo, meron pa. Pero hindi nga nila alam na nandito ako eh. Ang akala ni na inay at itay, pumapasok ako sa eskwela. Ganun ba? Swerte mo pa rin. Ako nga, kahit saan ako abuti ng gabi, doon na lang ako natutulog. Napayuko ako, Mystery. Tama siya. Kahit nga paano, mas maswerte ako sa kanya kasi may inuuwian pa ako. Simula noon, naging kaibigan ko si Renz. Magkasama kaming namamalimos sa palengke, nagtuturo ng mga lugar kung saan mas maraming tao. Nagtutulungan din kami sa paghahanap ng natitirang pagkain sa mga karinderya. At kahit parehong mahirap ang buhay namin, hindi gaanong mabigat ang bawat araw kapag may kasamang nakakaintindi sa'yo. Sa pag-uwi ko, wala pa rin sina inay at itay. Inaagahan ko talaga ang uwi para hindi sila makahalata. Bitbit ko ang ilang baryang nakuha ko ngayong araw. Hindi man ito malaki, sapat na upang makabili ng kaunting pagkain para sa mga kapatid ko. Para naman pagdating ni na inay at itay, hindi kami masyadong gutom at may matitira pa para sa mga magulang ko. Ganon kasi yun, Mystery. Napapansin ko na inuuna munang kumain kami ng mga kapatid ko at yung mga natira,
Yun lamang ang kakainin ni na inay at itay. At sobrang nadudurog ang puso ko ng ganun. Bukod sa bariyang natatanggap ko, kapag siniswerte, may mga natitira pang pagkain mula sa karinderyang inaabutan kami. Isang beses, nakakuha ako ng kalahating order ng pansit na may kaunting sahog. Kahit hindi na ito mainit, amoy mo pa rin ang sarap at linamnam ng mga sahog nito. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng kapatid kong si Rosela, ang sumunod sa akin. Mabuti ate, dumating ka na. Oh, kamusta naman kayo rito? Ayos lang naman. Pero si Bunso umiyak kanina. Gutom na raw siya. Napatingin ako kay Bunso at sa iba pa naming mga kapatid. Nakahiga sila sa banig at mahimbing na natutulog. Alam kong tinulog na lang nila yung gutom nila, kaya't lalo akong nagpasalamat sa Diyos na meron akong natanggap na pansit ngayon. Inilabas ko ang supot at iniabot kay Rosela. O Rosela, heto yung pansit. Kainin niyo na. Nanlaki ang mata ni Rosela sa sobrang tuwa. Wow! Saan to galing ate? Ang sarap naman ito, pansit. Ngayon lang ako makakatikim ulit nito. Bigay sa akin yan ang kaklase ko. Sige na, kumain ka na. Sige ate, tara na, kainin na natin to. Ay, kumain na ako. Binigyan na ako ng kaklase ko. Tira ko na nga lang yan para sa inyo eh. Nagmamadali naman silang kumain. Habang pinagmamasdan ko sila, sobrang saya ko, Misteri, dahil kahit paano, nakita ko na naging masaya yung mga kapatid ko dahil sa masarap na pagkaing dala-dala ko. Ilang araw pa ang lumipas at nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Para sa akin, noong panahong yun, Misteri, sapat na yon upang makatulong. Paminsan-minsan, nagugulat si inay na may inaabot akong barya sa kanya. Kapag tinatanong nila kung saan ito galing, sinasabi kong nagpapatulong ang aking guro na magpalinis sa akin at inaabutan ako ng konting pera. Ayaw pa nga nilang tanggapin. Sinasabi nilang ipunin ko na lang daw iyon. Pero pinipilit ko pa rin, pandagdag ka ko sa pagkain. Habang nasa kalsada, iniisip kong magtanong sa mga tindahan kung kailangan nila ng katulong sa pagtitinda o sa kanilang tahanan. Pero masyado raw akong bata at hindi ko pa daw kaya na magtrabaho ng ganong kabigat. Isang hapon, lumapit sa akin si Renz, humahangos at pawis na pawis. Luisa, tara, sama ka sa amin. Saan? Anong meron? May nagbibigay ng pagkain at mga damit sa mga katulad natin. Baka bigyan rin tayo ng pera. Tara na, mamaya ka na kasi magtanong. Bigla naman akong nagdalawang isip, pero nataranta na rin ako sa pagmamadali niya, kaya napilitan akong tumayo at sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami, nakita ko ang iba pang mga batang pulube na papunta sa isang direksyon. Renz, paano niyo ba nalaman na bibigyan tayo? Saan ba yun? Malapit lang, sa isang mansyon daw eh. May isang lalaki kasi kagabi na nabigay ng pagkain. Umuwi ka na kasi kaya hindi mo na naabutan. Eh, nabigyan na pala kayo eh. Bibigyan pa kayo ulit? Oo, sabi niya, yung pamilya raw ng amo niya, mayaman. Tumutulong daw talaga sa mga katulad natin. Marami raw pagkain at saka mga damit doon. Kitang-kita ko ang excitement at tuwa sa mga mata ni Renz. Halatang naghahangad talaga siya nang bukod sa pera ay mga masasarap na pagkain at bagong damit.
Nang makarating kami sa isang kanto, nakita ko ang dalawang sasakyang nakaparada. Nakita kong sumasakay na ang ibang mga bata at bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Aalis na lang ako. Hindi na ako sasama, Renz. Halika na, sumama ka na. Ayaw mo bang makakuha ng maraming pagkain para sa mga kapatid mo? Mga iho, iha, may problema ba? Ayaw po kasing sumama ng kaibigan ko. Abay, bakit naman? Ayaw mo ba ng pagkain at damit? Hindi naman po sa ganun. Pero mas kailangan ko po ng pera eh. Marami naman pong pagkain ang mahihingi sa tao at saka hindi ko rin po kailangan ng damit. Ganon ba? Pero alam ko, naghahanap yung amo namin ng taga-alalay sa mga kusinero. Tamang-tama ka para doon. Kung gusto mo, mag-apply ka na lang nakasambahay roon. Napaisip ako sa sinabi ng lalaki. Mas okay nga siguro kung makakahanap ako ng trabaho. Mas malaki ang maiaabot ko kina inay at itay. Sige po, sasama na po. Napangiti naman ang lalaki. At isa-isa na nga kaming sumakay sa sasakyan. Sa biyahe, nagsisiksikan kami sa loob. Katabi ko si Renz, pero ako ang nasa may bintana. Habang bumabiyahe, napansin ko ang peklat sa tuhod niya na sinlaki ng hinliliit ko. Renz, anong nangyari dyan? Yan ba? Nahulog ako sa butas ng bahay namin noon. Kahoy yun eh, may butas tapos may pakong nakausli. Halaka, ang sakit siguro nun. Aba, oo. Akala ko nga mapuputol ang binti ko sa dami ng dugo. Hindi ka siguro tumitingin sa dinadaanan mo, kaya ayan tuloy, nahulog ka. Napansin ko naman na biglang nanahimik at nagseryoso ang mukha ni Renz. Para bang nabanaag ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na, Renz. Hindi naman kita pinagtatawanan. Wala yun. Naalala ko lang kasi yung pamilya ko. Yun kasi yung araw na... Araw na ano? Anong nangyari? Yun kasi yung araw na nasunugan kami. Niligtas ako ni itatay. Pero si nanay, naiwan sa loob. Kaya binalikan yun ni tatay. Tapos nun, hindi na sila parehas lumabas. Kaya mula nun, naulila na ako. Naging palaboy-laboy na lang ako. Kasi wala naman akong ibang kilalang mga kamag-anak namin eh. Natahimik ako bigla. Hindi ko inaasahan yung kwento ni Renz. Sa lahat ng kapilyuhan niya, hindi ko akalain na may ganito pala siyang matinding karanasan. Kaya mas lalo ko siyang hinangaan. Nakarating kami sa isang malawak na lugar na halos walang ibang bahay sa paligid. Tahimik at malayo ito sa kabihasnan. Animoy isang paraisong itinago mula sa mundo. Sa gitna ng malawak na bakuran ay nakatayo ang isang napakalaking mansyon. Kulay abo ang dingding. May matataas na haligi at napapalibutan ng napakarami at magagandang halaman. Sa tabi ng malawak na tarangkahan, isang matandang babae ang nakatayo. Wari nagmamasid sa amin habang bumababa kami mula sa sasakyan. Payat lang ito, may mga kulubot na ang balat at ang kanyang buhok ay mahaba at kulay puti. Mahigpit na nakatirintas ang kanyang buhok sa likod. Suot niya ang isang lumang bestida na kulay itim na meron ding itim na balabal. Ang kanyang mga mata misteri, singkit at may matalas na titig. Para bang bawat kilos namin,
sinusuri niya. Habang ang ibang bata ay agad na tumakbo patungo sa isang malaking bulwagan kung saan pinaghihintay ang mga batang nangangailangan ng pagkain at damit, nanatili akong nakatayo. May nais kasi akong itanong sa kanya. Lumapit ako sa matanda at agad niyang itinuon sa akin ang malamig at matalim niyang titik. Manang, gusto ko po sanang mag-apply bilang katulong sa kusina o sa buong bahay. Misteri, hindi agad siya sumagot. Sa halip, sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Parang hinuhusgahan ako kung ako ba ay may silbi o wala. At bakit ka naman namin tatanggapin? Ang sabi po kasi ni Manong driver, naghahanap daw po kayo ng tauhan. Hindi na nga po ako sasama sana eh. Pero ang sabi niya kasi, may bakanting trabaho daw po. Napakunot ang noo ng matanda sa narinig. Para bang hindi niya inaasahan yung mga sinabi ko. Ang ibig mo bang sabihin, pinilit ka ng kasama ko? Parang ganun na nga po. Kasi po, aalis na po sana ako eh. Pero ang sabi niya, meron daw po akong maaaring maging trabaho dito. Kasi ang habol ko po talaga, trabaho. Hindi naman po yung mga ipinamimigay na pagkain o damit. Natahimik ang matanda at tila nag-isip. Habang hinihintay ko ang kaniyang sagot, narinig ko mula sa di kalayuan ang masasayang tinig ng ibang mga bata kabilang si Renz. Nagkakatuwaan sila. Marahil kumakain na o binibigyan ng mga damit at laruan. Ilang saglit pa, bumuntong hininga ang matanda at muling nagsalita. Sige, halika, sumunod ka sa akin. Mula ngayon, dito ka na magtatrabaho. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Talaga po? Naku, salamat po. Napangiti ako at agad akong sumunod sa kanya. Sa isip-isip ko, ito na ang pagkakataon kong makatulong sa aking pamilya. Hindi na kailangang lumayo pa nina inay at itay. Sigurado akong malaki ang maitutulong ng sahod kong ito. Pero misteri, hindi ko alam na ang desisyong iyon ay ang magpapabago pala sa buhay ko at hindi sa paraang inaasahan ko. Gusto ni Manang Feli, ang matandang babae, na doon na ako matulog at magsimula na ako ng araw na yun. Pero humingi ako sa kanya ng isang araw para umuwi dahil gusto ko munang magpaalam sa aking mga magulang. At bukod roon ay ayoko namang mag-alala sila sa biglaang hindi ko pag-uwi. Pumayag naman ang matanda at bandang hapon ay pinahatid niya na ako kay Manong driver. Habang nasa sasakyan, napansin ko na isa lang akong hihahatid niya. Nagtanong ako kay Manong driver kung bakit ako na lang ang mag-isa at nasaan na ang ibang mga bata, kabilang na si Renz. Ayon rito, ay kanina niya pa daw hinatid ang mga bata pabalik sa bayan dahil hindi na daw nila ako nahintay pa. Pagdating naman namin sa bayan, misteri, hinanap ko agad si Renz. Pero hindi ko siya makita kahit yung ibang mga kabataan. Naisip ko na lang na baka sobrang busog na sila ay bumalik na sila sa kani-kanilang mga pwesto para magpahinga. Madilim na nang makarating ako sa aming bahay. Nakaupo sina inay at itay sa may harapan ng kubo, halatang nag-aalala. Pagkakita nila sa akin, agad akong sinalubong ni inay at hinawakan ako sa magkabilang braso. Luisa, saan ka ba galing? Halos lumibot na kami ni itay mo para hanapin ka.
Bakit hindi ka agad umuwi? Anong nangyari? Inay, itay, huwag po kayong mag-alala. May nahanap po akong trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Nangako naman po sila na pauuwiin ako ngayong gabi, kaya heto po ako. Nagkatinginan ng dalawa. Bakas sa mukha nila ang pagtutol. Naupo sila sa papag at kinausap ako. Anak, hindi. Ako na lang ang magtatrabaho. Hindi ko hahayaan na maputol ang pag-aaral mo. Kami dapat ang nagtatrabaho at hindi ikaw. Inay, hindi po maaari. Baka magalit po sila sa akin. At saka kagustuhan ko naman po yun. Gusto ko pong tumulong sa inyo. Luisa, hindi mo kailangang akuin ang dapat naming ginagawa ng inay mo. Tay, pagbigyan niyo na po ako. 1 o 2 taon lang po. Habang naghahanap pa kayo ng mas maayos na trabaho para sa atin. Pag nakakita na po kayo, edi tsaka na lang po ako hihinto. Ayoko po talagang umalis kayo pa Maynila. Ayoko pong mapalayo kayo sa amin ng mga kapatid ko. Tahimik na nag-isip si Itay. Kita ko sa kanya ang bigat ng loob. Si inay naman ay hindi pa rin kumbinsido. Pero sa huli, tumango na lamang siya. Ipinangako ko sa kanila na itutuloy ko ang aking pag-aaral pagkatapos lang ng 1 o 2 taon. Sinabi ko rin naman sa kanila na hindi naman kalayuan ang bahay na pagtatrabahuhan ko at makakauwi ako 2 beses sa 1 buwan. Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa bayan. Tahimik lang sina inay at itay habang naglalakad. Pero kita sa kanilang mga mata ang lungkot at pag-aalala. Pagdating namin sa bayan, nakita nila mismo ang pagdating ng sasakyan ng amo ko. Bumaba ang driver at iginala ang tingin. Tapos ngumiti nang makita ako. Oh, nandito ka na pala, iha. Halika na. Mag-iingat ka anak. Kapag hindi ka nila tinrato ng maayos, umuwi ka agad. Opo, itay. Habang papalayo misteri, hindi ko maiwasan na lumingon sa kanila. Nakita ko ang mga magulang ko magkahawak kamay, nakatayo sa gitna ng bayan habang sinusundan ako ng tingin. Muli kong ipinangako sa sarili ko na gagalingan ko sa trabaho dahil gusto ko talagang matulungan ang mga magulang ko. Sa unang araw ko sa mansyon, agad akong na-assign sa kusina. Ang trabaho ko ay mag-assist sa punong kusinera na si Aling Nati. Si Aling Nati ay isang malaking bulas na babae. Mataba ang pangangatawan at laging nakasuot ng lumang apron. Hindi siya palangiti at sa unang tingin pa lang, alam ko nang mahirap siyang pakisamahan. Alam mo bang ginagawa mo rito, bata? Oo po, sanay po ako sa gawaing bahay. Kahit po pagsibak ng kahoy, kaya ko rin. Napangiwi naman si Aling Nati, parang hindi kumbinsido. Itinuro niya ang isang tumpok ng gulay. Sige nga, balatan mo lahat yan, tapos hiwain mo ng pino. Kapag may nasayang kahit 1 piraso, yari ka sa akin. Tahimik akong nagtrabaho. Pinilit kong hindi magkamali. Naramdaman ko ang tingin ni Aling Nati sa akin, pero hindi ako natinag. Matapos ang halos 1 oras, natapos ko na ang utos niya. Napansin kong medyo nagulat siya, pero agad niyang tinakpan iyon ng pagsisimangot. Mukhang hindi ka naman magiging pabigat. Sige, abangan mo na lang ang susunod kong iuutos. Hindi ako sumagot. Sa halip ay tumango na lamang ako.
Alam kong matagal pa bago ko makuha ang tiwala niya. Pero hindi ako susuko. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti kong natututunan ang mga gawain sa kusina. Natuto rin akong maghanda ng iba't ibang klase ng putahe. Natuto akong magdala ng mabibigat na kaldero kahit mas malaki pa sa akin. Natutunan ko ring huwag magtanong ng marami kay Aling Nati dahil madalas siyang magsungit. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, bigla akong tinapik ni Aling Nati. Hindi ka naman pala inutil, bata. Bukas, ikaw ang bahala sa paggawa ng sausawan para sa hapunan. Opo, Aling Nati. Salamat po. Sa kauna-unahang pagkakataon, Misteri, nakakita ako ng maliit na ngiti sa kanyang muka. Sandali lang, pero sapat na yon para malaman kong unti-unti ko siyang napapalapit sa akin. Mula nang pumasok ako sa mansyon, ni minsan ay hindi ko pa nasisilayan ang aking mga amo. Hanggang kusina lang ang mundo ko at hindi ako maaaring lumabas o lumibot sa ibang bahagi ng bahay. Hindi ko rin naman naiisip na mag-usisa pa. Sa unang araw ko pa lang, mahigpit na akong binalaan ni Manang Feli. Huwag mong iisipin na mag-ikot o mamasyal sa loob ng mansyon. May mga lugar dito na hindi mo dapat puntahan. Isa lang ang tandaan mo, Luisa. Kapag sinuway mo ang mga patakaran, aalisin ka namin rito. Hindi na ako nagtanong pa. Alam kong bawat bahay ay may sariling mga batas. Isang hapon, habang abala ako sa paghihiwa ng karne, biglang may gumulong na bola papalapit sa aking paanan. Napahinto ako, sandaling natulala habang nakatingin sa laruan na tumigil sa tabi ng aking paa. Sa gilid ng aking paningin, may munting figura na tumatakbo papunta sa akin. Isang batang lalaki. Halos 3 taong gulang pa lamang ito. Napakaputi ng balat nito, may mahahabang pilikmata at namumula ang kanyang pisngi. Hindi ko inaasahang makikita rito ang anak ng aming amo dahil kahit minsan hindi ko pa nasisilayan ang isa sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit at yumuko para damputin ang bola. Ngumiti siya sa akin, isang inosenteng ngiti na talaga namang napaka-cute. Napangiti naman ako dahil doon at dinampot ko ang bola. Oh, ito, ang layo ng inabot ng bola mo ah. Pero Misteri, bago ko pa man maiabot ang bola sa bata, may isang malakas na kamay ang mabilis na dumampot sa kanya mula sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Napaatras ako sa gulat. Isang binatilyo, halos 16 na taong gulang siguro, ang biglang lumitaw at agad na hinila ang bata papalayo sa akin. Matangkad siya, may matalim na tingin at baka sa kanyang muka ang galit. Agad niyang kinausap ang kanyang nakababatang kapatid na para bang naiintindihan siya nito. Hindi ba ang sabi ko sa'yo huwag kang lalayo? Huwag kang papasok dito sa lugar na to. Tulala naman ako sa harapan nila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ramdam ko ang bigat ng titig ng binatilyo sa akin. Para bang nagkamali ako sa isang bagay na hindi ko naman alam. Humingi naman si Manang Feli at si Aling Nati ng pasensya sa binatilyo. Sa isang iglap, lumapit sila sa akin at tinapik ako ng malakas sa braso. Ano bang ginagawa mo ha?
Wala po akong ginagawa. Naghihiwa lang po ako. Tapos gumulong po yung bola dito sa loob ng kusina. Ibabalik ko lang naman po yung bola nung bata. Sa susunod na makita mo sila, ikaw na ang lalayo, maliwanag. Nagulat naman ako sa sinabi ng matanda. Anong kasalanan ang nagawa ko? Hindi ko lang naman matanggap kung bakit ganoon ang reaksyon nila sa isang simpleng pag-abot ko ng laruan. Pakiramdam ko, nakagawa ako ng malaking kasalanan na wala naman talaga akong kinalaman. Lumipas ang ilang araw. Isang araw bago ang aking day off. Sinabihan ako ni na Aling Nati na may malaking okasyon sa bahay kinagabihan. Kaarawan daw kasi ng isa sa mga anak ng amo namin at isang ingranding selebrasyon ang kailangan naming paghandaan ng maaga. Luisa, siguraduhin mong mabilis ang kilos mo ngayon. Espesyal ang mga lulutuin natin at hindi pwedeng magkamali. Natuwa naman ako noon, Miss Terry. Mahilig akong tumulong sa mga handaan, lalo na kapag may espesyal na putahe. Nang binuksan ni Aling Nati ang freezer, napasinghap ako. Isang napakalaking tipak ng karne ang inilabas niya. Sariwa, mapula-pula at makintab. Napalunok ako. Ngayon lang ako nakakita ng karne na mukhang napakalambot at mamahalin. Pag lumambot na ang ilang batch ng karne, ikaw na ang bahalang maghiwa. Pero dahan-dahan lang ha. Tumango naman ako at sinimulan muna ang ibang gawain. Nilinis ko ang mga mamahaling plato at kristal na baso sa hapag. Ingat na ingat nga ako noon. Kabadong-kabado na baka makabasag ako kahit isa. Baka 1 taong sweldo ko ang pambayad. Pero kahit kabado, hindi ko maiwasang maaliw. Iniisip ko na kahit hindi ako kasali sa handaan, para bang imbitado na rin ako. Masasaksihan ko naman ang magagarang putahe. Habang abala kami, isa-isa nang lumalabas ang mga niluto ni Aling Nati. Mga mamahaling putahe na ngayon ko lang nakita ng malapitan. Mga nilagang buto-buto, asadong karne, pata at kung ano-ano pa. Ang dami namang pagkain. Siguro ang daming bisita. Sa isip-isip ko ng mga panahong yun. Nasa panghuling putahe na kami. Hawak ko ang matalim na kutsilyo. Hinihiwa ang karne ng maingat. Malambot na ito. Halos dumudula sa kutsilyo sa bawat hiwa ko. Pero may napansin ako. May kung anong kakaiba pero pamilyar ang nakita ko sa isang piraso ng karne. Napakunot ang noo ko. Inusisa ko ito ng maigi. Dahan-dahang tinuklap ang makinis na bahagi gamit ang dulo ng kutsilyo. Misteri, doon tumambad sa akin ang isang peklat. Isang pamilyar na peklat. Hindi ako makagalaw sa nasaksihan ko. Malamig na pawis ang bumalot sa aking batok. May guhit, isang marka sa balat ng karne na katulad ng nasa tuhod ni Renz. Sumisikip na ang dibdib ko noon para bang napapagtanto ko na kung ano ang tunay na nangyari. Para akong nalulunod sa hangin at hindi ako makahinga. Hindi ako pwedeng magkamali. Nabitawan ko ang karne at nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Agad akong naghugas ng kamay at nagmamadali na akong palabas ng kusina. Nung malapit na ako sa pinto ay biglang bumulaga sa harapan ko si Manang Feli na lubha kong ikinagulat. Nakatapos ka na ba ng paghihiwa mo, ha, Luisa?
Opo manang, kakatapos lang po. Sandali lang po. Nakiraan ako dito dahil nasasakop nito ang buong pintuan sa kusina. Nang makaraan naman ako ay nagtanong ito sa akin. Saan ka ba pupunta? Tutulungan mo pa si Nati sa pagluluto. Sandali lang po. May kukunin lang po ako sa kwarto. Halos lakad takbo na yung ginawa ko. Pasimple akong lumingon kay Manang Feli habang papalayo ako sa hallway. Nakita ko na nakatingin lang siya sa akin ng matalim at nakatitig ito sa akin. Iniwas ko na agad yung mga mata ko at mabilis kong tinungo ang aking kwarto. Sa loob ng kwarto, hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong magpalipas ng gabi sa bahay na to. Sapat na yung nakita ko para malaman kung anong klaseng tao ang mga nakatira dito. Narinig ko na parang may mga nagtatakbuhan sa hagdanan at naisip ko na baka yun na yung mga bisita na inimbita nila. Lalo pa akong napabalikwa sa pagkakaupo nang biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto. Dahan-dahan pa akong lumapit sa pintuan. Nakita ko na marahan na iniikot nito ang doorknob. Kaya naman nagsalita ako. Sino yan? Ako ito, Luisa, si Manang Feli. Kanina ka pa inaantay sa kusina ni Nati. Bakit ang tagal-tagal mo? Pasensya na po, Manang. Bigla pong sumakit ang sikmura ko. Pagdadahilan ko dito. Hindi ako umalis sa likod ng pinto. Sinilip ko pa ito sa peephole at doon ko nakita na nakatayo pa din ito sa labas. Nakatingin sa butas. Para bang alam niya na pinagmamasdan ko siya mula sa loob. Nakatingin ito parang may masamang intensyon, Misteri. Ganoon ba? Gusto mo bang pahiran ko ng langis ang tiyan mo para mawala ang sakit? Hindi na po, Manang. Baka maya-maya lang po. Maging okay na din po ako. Sagot ko dito habang nakasilip pa rin ako sa butas. Napansin ko na parang may tinatago ito mula sa kanyang likuran. Dahil habang nakatayo lang ito sa labas ng pinto, ay yung dalawang kamay niya ay nasa likuran niya. Ganoon ba? Sige, sumunod ka na lang doon sa kusina pag maayos na ang pakiramdam mo. Opo, Manang. Tumalikod na ito dahan-dahan. At nung tumambad sa akin kung ano ang nasa likuran ni Manang Feli, halos mapaiyak na lang ako sa takot. Dahil isang malaking kutsilyo ang hawak-hawak niya sa kamay niya. Marahan itong naglakad palayo, ngunit bigla itong humarap ulit at buong lakas nitong binunggo ang pintuan ko. Kaya't napaatras ako sa lakas ng pagkakagulat dito. Napansin ko din na tila ba nagbago ang itsura niya. Mabuti na lang at nilako ang pintuan kaya hirap pa rin siyang makapasok. Buksan mo ang pintuan, Luisa! Sa puntong yon, Misteri, wala akong nagawa kundi sumigaw na lang dahil sa sobrang takot. Patuloy lang ang pagpupumilit nitong mabuksan ang pinto. Hanggang sa natuon ang aking atensyon sa jealousy window ko. Kaya naman dahan-dahan kong tinanggal ito isa-isa upang hindi niya marinig ang pagtangka kong tumakas mula sa bintana. Habang tinatanggal ko isa-isa yung salamin, lumilingon ako sa pintuan ko na patuloy pa din ang pagpupumilit nitong makapasok. Nung nasa huling peraso na ako, ay bigla kong nahulog ito at nabasag ang salamin. Nung marinig yun ni Manang Feli, ay tumigil ito sa pagbubukas ng pinto. Narinig ko ang yabag niya na parang tumatakbo palayo. Marahil ay alam na nito na sa bintana ako tatakas. Kaya naman lalo akong nagmadaling tumalon sa bintana. Hindi ko alam, Misteri,
Pero parang may nagsabi sa akin na tumingin ako sa taas. Doon nakita ko sa balkonahe ang mag-asawa na nakasilip lang sa bintana at tahimik lang akong tinitignan. Marahil ayun na ang mga amo ko na pinagsisilbihan at marahil ang kumain sa kaibigan at iba pang bata na nagpunta dito sa bahay. Tumakbo ako sa madamong lupa kahit nakayapak lang ako. Ramdam ko ang sakit sa bawat batong aking natatapakan pero hindi ko ito alintana dahil sa kagustuhan kong makaligtas sa lugar. Narinig ko din na may mga sumusunod na din sa aking pagtakbo. Hanggang sa nakita ko yung van na naghatid sa akin na nakaparada sa loob ng kanilang compound. Doon ko na lang naisipang magtago. Wala na kasi kung pagkakataon mystery. Hinding-hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabuti na lang at hindi ito nakalak, kaya nakapasok ako sa loob. Nakita ko sa labas ng sasakyan si Manang Feli at Aling Nati na naghahanap sa akin. Tila ba ang mga itsura nila ay ibang-iba na. Nagdatingan pa ang iba pa nilang mga kasama na lubhang nakakapagtaka dahil hindi ko sila nakita simula nang mamasukan ako doon. Nasa mahigit 20 na sila na nasa labas habang ako tahimik lang na nakadapa sa likurang bahagi ng driver's seat at pinagmamasdan sila sa salamin. Pero napasigaw na lang ako nang makita ko na nandun pala yung driver at kanina pa ako pinagmamasdan. Lakas ng sigaw ko ay narinig ito ng lahat ng aswang. Binuksan ko agad ang pintuan at nagmamadaling tumakbo. Ramdam ko at rinig na rinig ko ang kanilang pagkaasam na mahuli ako. Mabibilis ang mga ito kaya naman alam ko sa sarili ko na hindi magtatagal ay mahahabol na rin nila ako. Pero hindi ako sumuko. Bahala na. Pero gagawin ko ang lahat. Makatakas lang dito sa lugar na to. Hanggang sa isang kamay ang humila sa akin papunta sa isang malaking puno. Nang makita ko kung sino ito, ay tinakpan agad nito ang aking bibig dahil halata niya na sisigaw. Huwag kang maingay, kung hindi, maririnig ka nila. Natulala na lang ako sa mga sinabi niya. Tumuro ito sa itaas ng malaking puno. Nung aking lingunin, ay isang maliit na treehouse ang nakatayo dito. Inutusan niya ako na pumalik sa itaas upang doon kami magtago. Nang makarating na kami sa taas, ay nilak niya ang pintuang sahig. Bakit mo ko tinutulungan? Bakit ba kasi nagpunta ka pa rito? Malay ko ba na ganitong mga nakatira dito? Puro aswang. Oo, tama ka. Aswang lahat. Kahit ako may lahing aswang. Pero bakit kailangan yung manguha ng mga inosenteng bata? May pagtitipon ng mga aswang ngayon. Pagkatapos nito, mawawala na ulit at magtatago na kami. Kung ganun, lahat ng kabataan, pangalay lang. Oo, ganun na nga. Isa lang ang batas na pinapairal namin dito. Kapag ang isang tao o ang isang bata ay kusang sumama, magiging alay sila. Kaya nga nagtataka ako nang makita kita doon. Sumama lang ako kasi pinilit ako ng driver nyo. Ang sabi niya, bibigyan niya ako ng trabaho. Ayoko naman kasi talagang sumama. Ganun ba? Pero dahil alam na nila na alam mo yung sikreto namin, hindi na sila papayag na makatakas ka. Ganun? Paano yan? Anong mangyayari sa akin? Binuksan nito ang isang bintana at doon may isang tali na parang zipline na nakakabit sa isang puno. Isang maliit na ilog ang naghihiwalay mula sa magkabilang puno. Yan, dyan pwede kang dumaan. Ano? Malulalain ako. Paano ako makakadaan dyan? Kumapit ka lang. Kusa kang dudulas papunta sa kabilang puno. Basta huwag kang bibitaw. Ginagawa namin to ng kapatid ko para makapunta ng palihim sa ibang bayan.
Sigurado ka bang matibay yan? Namili ka pa. Ano ba gusto mo? Makatakas ka o maiwan dito? Nagtatalo pa kami ng lalaki, Misteri, kung itutuloy ko ba ang pagdausdos ko sa parang zipline na ginawa nila. Hanggang sa may isang boses ang biglang tumawag sa akin. Gian, kasama mo ba si Luisa? Sumilip kami sa sahig at doon nakita namin na nakapalibot na pala ang mga aswang sa ilalim ng puno, habang ang mga magulang niya ay pumapanik na ng hagdan. Bilisan mo. Wala ka ng oras. Agad na sinabit nito ang hook sa belt na sinuot niya sa akin. Magsasalita pa sana ako sa kanya, Misteri, pero agad na niya akong tinulak at panay sigaw ako dahil sa pagkabigla. Sigaw ako ng sigaw. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon na ginawa niya para sa akin, pero wala na akong magawa. Nagulat na lang ako na mabilis akong nakarating sa dulong bahagi ng tali. Pagdating ko, napansin ko din na naputol yung tali. Marahil, pinutol ito ni Gian upang hindi na makasunod ang iba pa sa akin. Tumakbo ako pauwi sa amin at doon ay may nakasalubong akong rumorondang mga tanod at sila na ang naghatid papunta sa amin. Hindi makapaniwala ang mga magulang ko sa sinapit ko sa bahay na yon. Kaya naman gustong magsumbong ng mga magulang ko sa pulis, pero pinigilan ko ang mga ito. Dahil tulad nga ng sinabi sa akin ni Gian, ay pagkatapos ng gabing iyon ay mawawala na ulit sila at lilipat naman ng ibang lugar. At dahil doon, Misteri, ilang linggo akong hindi nakalabas ng bahay. Bukod sa takot, ay mayroon din akong matinding lungkot na nararamdaman dahil alam ko na kung lumabas man ako at mamalimos ulit, alam ko na hindi ko na makikita si Lorenz at ang iba pang mga batang kasabayan ko. Kaya mula noon, ay inisip ko na magpatuloy na lamang ng pag-aaral. Si tatay naman ay maswerteng natanggap bilang isang pahinante. At si nanay naman ay nagpatuloy ng paglalako ng kakanin at kung paminsan-minsan ay tumatanggap siya ng labada at doon ko na lamang siya tinutulungan. Sa ngayon po, Misteri, ay nakapagtapos naman ako ng high school. Nakapag-vocational din ako ng 2 taon kaya't nagkaroon ako ng isang trabaho malapit dito sa aming bayan. Kahit may sarili na akong pamilya, ay hindi ko pa rin maiwasang maalala ang lahat ng aking karanasan. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong magtiwala lalo sa mga taong bagong makikilala. Hindi ko kasi alam, sa unang tingin akala mo mga normal lang silang tao. Pero wala tayong kaalam-alam na sila pala ay iba ng nilalang.